welcome back guys naman sa channel natin. So ngayon, 2025 na. So, isa ka ba sa may gustong bumili ng Honda Click? Well, panoorin mo nga to, video na to, para malaman mo kung bibili ka o hindi. So, quick review lang tayo dito sa Honda Click na to, no? So, itong version na to is yung 2025 na Special Edition, Matte Red. So, quick specs lang tayo sa engine nito, no? So, ito is 125cc na liquid cooled, 2-stroke, single overhead cam na may ESP, Enhanced Smart Power, na merong horsepower na 8.2 at 8,500 RPM with the maximum torque of 10.8 Nm at 5,000 RPM. Okay, so guys, so ito nga pala yung Matte Red na Special Edition. So, para same pa rin naman siya nung version 3. Ang pinagkaiba lang nito is ito is ano na, two-tone na siya. Ito black na. So ito yung palatandaan na version 4, no. So yan yung trademark niya ng parang letter M. Tapos dito sa version 4, no. So makikita nyo lang dito sa harap itong click na to, no. Yan. Tapos meron siyang Honda rito na merong gold na lining. Tapos, simple lang side niya, no? Dalawang color lang siya na gray and black. Tapos, pagdating naman dito sa body niya, ayan, may makikita kayo, liquid cooled. Tapos, ganun pa rin, may gold na black. Tapos, nakalagay click. Pagdating naman sa upuan, no? So, ganun pa rin. Meron pa rin siya ditong stitches. Tapos, makapit na ginamit nila sa upuan. So, hindi ka mag-slide. And yung grab bar niya, no. So yung kulay pala nitong grab bar na to is same sa color ng mags niya. Parang matte din siya, no, na bronze. Tapos ganun pa rin, no. So yung mga lights niya, yung DRL niya is LED and yung light niya is LED rin. Ganun na rin yung signal light. Pagdating naman dito sa likod, so LED pa rin siya, pati signal light niya LED, and yung plate light niya which is LED rin. So ngayon, check naman natin yung compartment na itong motor, no? So nandito yung ano niya, hindi na siya disusi. Push nyo lang itong seat, open na siya. So medyo malaki ngayon yung ano niya, no? Same pa rin naman ng version 3. Malaki yung capacity ng storage niya. And yung gas tank niya, meron tayo 5.5 liters na pwede tayong makalayo. At hindi na tayo pagas ng pagas. Dahil ito ay napakatipid sa gas na kaya umabot ng 50 plus kilometers per liter. Tapos ganun pa rin. Ito meron na sa version 3. Tapos meron siyang cover na, no? So, dito medyo malalim yung cover niya. And meron ng USB outlet na pwede nyo pag-charge dyan pagka nag-long drive kayo or lobat kayo. Sa kabilang side, open naman siya and medyo mababaw. So, FYI lang guys, no? Okay, mag-iiwan ng mga importanteng gamit nyo rito kasi wala siyang lock. Tapos meron siyang hook dito na para sa mga pinamili nyo or anything, helmet, and yung gulay board. Pagdating naman dito sa mags niya, no, so ang color na ito is bronze na rin, bronze or brown. So ayan yung mag-identify na special edition siya, na naka disc brake and single path na caliper. Tapos, ang size ng gulong niya is 80 by 80 by 14. Dito naman sa likod, ganoon din. Ang tires naman niya is 90 by 80 by 14. Tapos, naka-drum brake lang din siya. Dito naman sa left handlebar, ganoon pa rin. Nandito yung light switch, horn button, and signal light switch. So, pagdating naman dito sa right, wala kayong makikita kundi yung electric starter niya. Pagdating naman dito sa dashboard niya, no, so dito makikita nyo pa rin yung mga typical na makikita nyo sa panel na
gas, tapos yung speedometer niya, kilometer per hour. Meron tayong clock. And ang maganda rito, voltmeter. Hindi nyo na kailangan magkabit ng mga aftermarket na voltmeter, no? So, okay na rin siya. Meron siyang dalawang button dito, which is yung select and mode. Tapos pagdating naman dito sa harap, ganun pa rin itong dahon type niya, no? Pero kung sa akin to, papalitan natin to ng mga aftermarket, no? Parang yung mga Street King, Ducati style, para hindi siya masyadong mataas. So pagdating din dito sa transmission natin, no? Same pa rin na CVT na may enhanced smart power. Okay, so para naman dito sa footrest ng angkas natin, cover na siya, no? So hindi siya madulas sa sapatos ng angkas natin. So tulad nga na sabi ko kanina, itong click na to is liquid cooled na. So wala na kayong problema kung mag-overheat siya sa long drive. Pagdating naman dito sa muffler niya, no? So napakasimple lang ng design niya. Meron siyang heat cover dito na color black. Tapos dito sa tip is silver. Na merong single exhaust. Ang kagandahan din dito sa click, no, na wala sa ibang motor, meron siyang kill switch na kapag nakababa to, hindi nyo may start yung motor nyo. So yan, for safety purposes. Oo nga pala guys, no, so since ito is combi brake lang na model, so ibig sabihin nun, pag pumreno kayo ng likod, 70% likod, then 30% yung harap, sumasabay siya, no. So yun yung ibig sabihin ng combi brake. Tapos meron din siyang parang handbrake, no. So preno nyo lang to, and atigas yan, lalak nyo lang to pagka preno nyo. So hindi na iikot yung dalawang gulong nyo, lalo na kung nakapark kayo sa incline na kalsada. So para sa mga nagtatanong kung mabigat siya, no, kasi big body na rin siya, nagkakamali kayo dahil mag-adlan to. Ang dry weight nito is 107 kg. Ang wet weight is 111 only. So sa mga nagtatanong, no, kung mataas ba siya, so para sa mga average Filipino height na rider, so abot na abot nyo to. My height is 5'5". So konting tip ko lang kasi medyo malapad yung legs ko yun. Yan. Pero abot na abot nyo pa rin ito. Just in case na matataasan kayo, pwede naman kayo magpalit ng shock sa likod na mas legs. Okay guys, so hanggang dito na yung video natin, no? So sana nagustuhan nyo yung quick review natin dito sa bagong labas ng 2025 Honda Click Special Edition Matte Red. So shoutout nga pala ulit dun sa mga subscriber natin, no? Salamat sa support. So kita-kits ulit tayo sa susunod na video.